Morning mga katiwala, Sabado na naman, kaibahan ko giraray kamo, ini po ang sa indong katiwala, si Father Attorney Neil Jose, si Aranas, digdi sa satuyang programang Serbisyong Legal. Kada Sabado, alas 9 hanggang alas 10. Nin aga, nagkakairibahan kita digdi sa satuyang programang Serbisyong Legal, na kunsain po sa tuyang pinaghihingawang simbagon, itong sa tuyang mga kahaputan, lalong-lalo na itong may mga legal implications sa satuyang naingkwentrong oral daw na pagkabuhay. Kan mga nakaaging simana, pinagdiskutir ta ito, lalong-lalo na kang nakapasko pa sana o nagpasko, itong manunungod sa rectulo and macedalo, manunungod kan mga pagbakal, nyato nin mga gamit, personal man, o ining mga real properties na by installments. O, kang nakaaging Pasko, nagkuroa kita nin TV, personal property, nagbarakal su iba kan pakarisibinin bonus, nagbarakal nin daga, nagbakal nin condominium units. O, kaya magayunon itong giya sa satuya. Asin sinundan tayo ito dahil takarasalan, sinundan ta po ito kan topic, manunungod sa honorific title kan mga nagpakarasal na babae. Ano ba? Dapat na i-adaptar na nindang pangaran because ang nag-change is only the civil status but not their names. Asin itong pinagdiskutir taman dakulon man kitang nainkwentro kay itong hapot, manunungod kang Freemasonry or Masonry, ano ini, tugot na itao sa mga tugot na inweltuhan o maging miyembro ba kay ni sa tuyang mga Katolikong tugang o kitang mga Katoliko, pwede ba kita digdi maging miyembro? Pinagdiskutir niya to ito gabos, namumutan kong mga katiwala bilang kasimbagan sa mga ipinadara po sa tuyang mga kaputan, asin mga concerns, lalong-lalo na nanaingkwentro kan sa tuyang mga katugangan sa oral daw nindang pagkabuhay. So, kaya padagos po kitang nagsisimbag ngunyan sa mga kahaputan, kan sa tuyang mga katiwala, manunungod sa mga bagay na may legal na implikasyon. Asin sana ining sa tuyang programa padagos na nakakatabang sa tuya. Bago po kay yan, gusto kong ipaabot ang pataratara, asin inorebuena sa gabos na mga nagsusubaybay sa tuya, digdi sa Radyo Veritas 1008, sa tuyang DCTV Channel 2, asin sa tuyang Facebook Live. O dakulon nagpapadarakan sa indang mga comments, suggestions, asin kasabay na ining mga kahaputan na pigihinguan niya tong simbagon. Kundi itaman masimbag ngunyan, sisimbagon ta sa mga masunod niya tong pagprograma. So, pasalamat sa mga nagaantabay sa tuya. Espesyal na gusto kong mensyonaron si Bishop Liloy na nagtaram sa kuya na padago siyang nagsusubaybay sa tuya pong programa na iyong ining Serbisyong Legal, mga taga 1st District, 2nd District, and 3rd District, kaining sa tuyang probinsya. Asin sa iba man na probinsya na inaabot kaining sa tuyang istasyon, sa muya man pong pagpaabot nin pataratara sa Indogabos. Good morning po sa Indogabos. So padagos po kitang magdidiskutir dahil kang saro may mga naingkwentrong problema sa mga parokya, kang December baga karasalan, igwanin mga kaso na sumapakasal, diborsyado sa ibang estado, gustong magpakasal sa Pilipina. So, tighapot ninda ako, ano nga yan, Padre? Pwede? O ano yan, pwede tang tugutan na kasalon sa satuyang mga parokya? Asin ano yan, anong paghiling kayan kan sa tuyang lay sa simbahan, asin sa tuya pong family code.
Ano ang paghiling kan kasal, kinasal sa luwas, ano yan? Balido digdi sa satuyang nasyon na maski sinda Pilipino, alagad pareha sinda nagpakasal ngayon sa US, nagpakasal sa Japan, nagpakasal sa Russia, o anong ansaindang kasal, kinukonsiderar kan sa tuyang batas na valido. O, kaya iyan ang gusto ko pong mga kahaputan na simbagon. Ang saro pa, na naingkwentrong problema sa mga parokya, usually may mga Pilipino kitang yaon sa ibang lugar, nag-uli digdita gustong magpakasal, pero papakasalan ninda diborsyado. Diborsyado duman sa ibang nasyon. Ano ang paghiling kaiyan kan sa tuyang batas? Ano ang pananaw? Inaako ba yan na divorce decree? Igwabaan sa tuyang mga korte nin sabihon ta judicial notice. Pinagre-recognisar ba iyan kan sa tuyang mga korte? Iyan na divorce decree kan mga foreigners na nagdidigdi sa tuya na gustong magpakasal. So, saro-saroon ta po iyan. Enot, ang gusto ko pong ihiras sa Indo, ano ba ang lay? What is the rule on marriages solemnized outside the Philippines in accordance with the laws in force in the country where they were solemnized? So, ano ang tigsasabi kan sa tuyang lay, particularmente kan sa tuyang family code, manunungod kan siring kaining kaso, na sinda nagpakasal sa luwas, ansainda bang kasal, valido, digdi sa satuyang nasyon. So, ang simbag po kayan, makukuha niya to sa Article 26 kang family code, na basically tigre-retain kay ni itong rule sa Article 71 kan New Civil Code. Sabi po digdi sa Article 26, please listen. Tanganing maintindihan ta, lalong-lalo na po duman sa mga nagpadara kaining hapot. All marriages solemnized outside the Philippines, gabos na kasal na pinagsolemnisar sa luwas kan Pilipinas, in accordance with the laws in force in the country where they were solemnized and valid there as such. So, kung nagpakasal sa luwas kan Pilipinas, asin sa indang kasal duman sa ibang nasyon, whether it is in the US, or it is in Japan, or any other country, iyan kung balido duman, iyan man, pigkukonsiderar na valido digdi sa satuyang nasyon. So, iyan ang prinsipyo na pinag-aapod niya tong Lex Loci Celebraciones. Valid where it was celebrated, it is also deemed valid here sa satuyang nasyon. Pero igwa po ining mga exemptions, they pwede na ang Lex Loci Celebraciones maging applicable sa nagkapirang mga kaso. Maski pa duman sa ibang nasyon, valid ining pinagkukonsiderar, it cannot be considered valid digdi po sa satuyang nasyon. Notaranta po ining mga nagkapirang exemptions na ini or exceptions. Ang enot kayan, kung sudua, either or both parties, maski arin sa inda or sindang dua, did not have the legal capacity to get married. So, ibig sabihin, maski duman sa ibang nasyon, allowed na 12 anyos magpakasal, o nagpakasal sinda duman, valido duman, pero dayan pwedeng ako on digdi na valido sa Pilipinas. O ansaro kan mga legal capacities natin ko konsiderar, yaon po yan sa Article 1 kan Family Code. It's an marriage is a special contract entered into between a male and a female. Kaya kung nagpakasal sa luwas kan sa tuyang nasyon, valido duman, halimbawa ining same-sex marriage, valido ngaya sa Nevada, sa state kang Nevada, digdi sa Pilipinas, dayan pwedeng konsideraron na valido. Kasi saruian kan mga exceptions digdi sa application kang Lex Loci Celebraciones. Pangdua, marriage is immoral for being bigamous or polygamous. Pag bigamous, dua, igwa kang subsisting marriage,
nagpakasal ka giraray, so you contracted a bigamous marriage. As in polygamous, so dakol. Lalong-lalo na an presenting issue po bagangon yan, igwa kitang mga dating Katoliko, nagmiyembro sa Muslim, ta pwede nga duman mag-agum kiapat. Yan, igwa na kaya nin ruling on yanan sa tuyang Supreme Court na kung lan purpose mo sana just to be able to marry more, 2 or more, 3 or more. Day man iyan na balido an sa indong kasal. So kung polygamous and bigamous ang marriage, ibig sabihin, day man na aplikasyon ining Lex Lucis Celebrationes Principle na although valido man, day pwedeng i-considerar na valido digdi. Kasi nagkapirain na, pinagdiskutir na kan mga nakaagi. Consent of one party is lacking because of the mistake as to the identity of the other. Yan, siyempre, apektado sa consent. Paghuna mo, si Pedro itong pinakasalan mo, ito pala actually it was Juan. So, siyempre, dawa pa. Balido duman, tangaya balido sa ibang nasyon. So, marriage by proxy, sa tuya po, bako iyan, balido. Yan. Number 5, one of the parties was psychologically incapacitated at the time of the marriage to comply with the essential marital obligation. So, maski pa, balido duman, ta psychologically incapacitated, so partner mo, so dahil yan pwedeng akoon digdi sa satuyang nasyon. So, asinang sunod po kayan, incestuous marriages. So, ipapaliwanag tayo ni mga katiwala pagkatapos po ni nagkapirang pagirumdom.